ang sabi ng Panginoon, sila po ang nakakaalam ng mga bagay nila. Ang mahalaga po, ang bautismo, ang importante sa lahat. Magandang salamat po sa katuruan ni Brad. Ang bautismo po ay isa na katuruan ng Panginoon. Tayo po ay babasa ng ilang talata sa banal na kasulatan. Pagkat tinanggap po sa Panginoon ang binigay ko sa inyo ng Panginoong Isos ng gabing siya pagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya pasalamat ay sinabi, ito ang aking katawan sa pinagputo ko dala sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. At gawin din naman hinawak at ang sarong makakapon na sila sabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa pag-aalala. Sa tuwing kayo magsilaw sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay at tinaman niyo ang sarong ng Panginoon na ibinigay ko sa inyo sa pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Pagkat ko ang sinumang kumain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatawa sa atin ang tao ang kanyang sarili. Saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Pagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya pinikilala ang katawan ng Panginoon. Dakilang Ama, ang mga Panginoon sa lahat, pinupuri ka namin sa iyong kataas-taasang pangalan. Kapagkat kayo po'y nandirito at muli kami tatanggap ng iyong kabanal-banalan na katawan ng aming Kristo Jesus na nagpakahirap doon sa bundok ng Kalbaryo. Siya po'y napako at pamagitan nito, ganyan ang dugo ng katas ng ubas ay sumasagisag naman sa kanyang dugo upang iligtas ang bawat isa sa aming sumasampalata sa Kanya. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ng buhay at lakas namin tinatanggap sa iyo sa araw-araw, pagkat kami ay nangihiram lang sa iyo ng buhay, pagkat ang Espiritu Santo ang aming buhay. Salamat po, Ama, ito po yung aming dinadalangin ng maraming po salamat. Patawaran po kami sa pagkakasala ng bawat isa sa amin. Ito po yung aming dinadalangin ng maraming pasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo, at kay Kristo Jesus na pagligtas na parambang. Amen. Tayo po naman nagagapo sa ating pag-abagal ng mga kapatid. Dahil ito po ito sasabihin ng Panginoon para sa ating buhay, sa ating panambahan. Datapag sinasabi ko sa inyo, ang naghahasik ng bagyana ay nag-aanin ng bagyana. Ang naghahasik ng sagana ay nag-aanin ng sagana. Magbigay ang bawat isa sa inyo. Sa pinisiya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob dahil sa kailangan, pagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Dahil po yung ito yan ng 69? Kanji of Blessing. Ito po yung awit. Okay, kung na po niyo yan eh. Memorize na niyo. 60. Kanji of Blessing, number 1 po at number 4. When you are upon life below, throw up and restore. Ready, sing. When upon life billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged,
dakilang Ama, ang mga pangyayari sa lahat. Nandito po ang iyong mga anak sa dakilang. Sama-sama kami nag-ambagan sa mga biyaya na iyong binigay sa amin upang ang mga biyaya ito'y magamit ng iyong anak sa dakilang ito upang palaganap na ebanghelyo at pangangailangan ng iyong mga anak sa dakilang. Maraming salamat po sa mga biyaya ito, Panginoon. Namin tinahanggap sa iyo sa buong sa araw-araw na binibigay mo sa amin. Ang buhay at kalakasan ay patuloy na amin natatanggap sapagkat ito ang aming buhay, ito ang aming lakas na ibibigay sa amin ang lahat. Ito po ay aming dinadalangin ng maraming po sa lahat, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo at Kristo Jesus na ang pagligtas na kailangan natin. Amen. Thank you, Thank you. May balita po kayo. Tanong ko. Tatlo lang. Ako may tanong. Kasi Brad, ganito. Yung tanong, ano ang pagkakaiba ng binyag at bautismo? Binyag po kasi ay wala tayong sinisira po na sekta. Ang binyag po kasi hindi siya lubog at saka kung sa lexico mo man kung Biblia, wala pong nakalagay na binyag. Wisik yun, wisik po yun. So, at saka ang bautismo po ay ginagawa yung nakakaintindi na yung tinatawag na tao. Nakakaunawa na dahil ka lang sumampalataya, makinig ng salita ng Diyos para bago ka mabautismuhan. Yung binyag po kasi ay sanggol pa lang sila. Wala pang muwang po yun eh. Hindi po wala pa nga siya kasalanan dati. Kung nagpabautis mo ka sa maling pananampalataya, malilinis ka ba? Opo. Maling pananampalataya, mali. Ano ba? Pananampalataya. Halimbawa, nagpabautis mo ka sa maling pananampalataya, maliligtas ka ba? Katulad ng mga born again. Once saved, always saved. Mali yun, di ba? Yun po ay, kung sa kaligtasan po kasi, tayong lahat ay husgahan base sa ating ginawa. Kung maliligtas sila, hindi ko po masasagot yun dahil Diyos lang makapagsabi kung maliligtas sila o hindi. Pero ang Diyos naghahanap ng tunay na sumasamba sa Kanya na nakalagay sa Matthew. May mga tao po kasi na, nagbigay po kasi ng mga palatuntunan ng tao para kung paano sasambahin. Yung tamang pagsamba. What if kung ikaw nasa ibang religion? Ngayon, nabautismo ka nun. Tapos, nakita ka ng isaan. Kailangan ba magpabautismo ka ulit? Nakadepende po yun sa tao kung gusto niya. Dahil pero, Pwede rin ako, pala. nakadepende po yun sa tao kung gusto niyo pang Para pwede po. Tanong ko lang, kasi sabi niyo po is yung bautismo is salvation, tapos po yung parang buhay na wala, if I'm not mistaken, yung parang buhay po na walang hanggan. As a Christian po, paano po natin nasasabi na right now, in the present time, paano po natin na-feel na yung, not literally po yung buhay na walang hanggan, like mabubuhay ka lang for so long, paano as a Christian, paano po natin na-feel yung buhay na walang hanggan as of now? Parang ganun.